Hello mga ka-Wonderham. Sa video na to bibigyan ko kayo ng tips na dapat yung tandaan sa mga nahihirapan mag-solve ng rational inequality. Kasi dun sa dati nating video maraming nagtatanong kung kailan ba i-equal sa 0, kailan not equal to 0 yung critical point. So ito yung example natin dun sa nakaraang video. Review muna natin. So kapag ganito na 0 na yung nasa kanan, tapos fraction na yung nasa kaliwa. So, ang una nating gagawin ay i-equal natin ang numerator at denominator sa 0. So, yung numerator x plus 4 i-equal natin sa 0. Yung denominator naman x minus 4 ay i-equal din natin sa 0. So, solve natin. So, magma-minus 4 tayo sa magkabilang side para makancel yung 4. X is equal to negative 4. So, sa denominator naman, magpa-plus tayo ng 4 sa magkabilang side para makancel yung negative 4. X equals positive 4. So, yan yung mga critical points natin. Negative 4 tsaka 4, yan yung ilalagay natin sa ating number line kapag mag-graph tayo mamaya. So, ganito yung ating number line. Negative 6, negative 5, negative 4. So, yan yung ilalagay natin sa number line. So, ang unang tip na dapat nating tatandaan, itong denominator, lagi siya not equal to 0. Lagi siya not equal to 0. So, always. So, para wag na tayo malito. Pag denominator, not equal to 0 mo siya kasi bawal maging 0 ang denominator, magiging undefined ang fraction kapag 0 ang denominator. So, dahil not equal to 0 siya, kapag not equal to 0, or not equal, ang ilalagay natin sa critical point ay hollow circle. Ibig sabihin, hindi kasama yung 4 sa ating solution set. So, itong 4, lalagyan mo siya ng hollow circle. So, denominator, lagi not equal. Sa numerator naman, depende. Hindi siya lagi not equal. Ito naman nakadepende dito sa inequality symbol. Ito, titingnan mo to. Kapag greater than or equal, o kaya less than or equal yung ating inequality symbol, syempre, equal yan. Kasi may equal siya sa ilalim eh. So, ang ating magiging graph dyan ay circle na may shade. Pero kapag naman greater than o kaya less than, so walang guhit sa ilalim, walang equal, yun ay not equal. So, ang shade naman nun ay bilog pa rin na hollow. So, dito sa inequality natin, greater than or equal to. So, greater than or equal. Pag greater than or equal, equal siya, kaya solid circle ang ilalagay natin. So, itong negative 4, magiging solid circle siya. So, diyan natin malalaman kung equal or not equal. So, ngayon naman, meron tayong tatlong part ng number line na titingnan natin kung may shade o wala. Itong mas mataas sa 4, itong greater than 4. Itong nasa pagitan ng negative 4 at 4, ito. Tsaka itong less than 4, yung nasa kaliwa ng, less than negative 4. So, para natin malaman kung shade natin itong mas mataas sa 4, pipili tayo ng isang number na mas mataas sa 4. Halimbawa, 5. Sa-substitute natin siya dito sa ating inequality. Sa-substitute natin sa x, halimbawa 5. So, 5 plus 4 over 5 minus 4 is greater than or equal to 0. Sinubstitute natin siya dito sa x. So, 5 plus 4 equals 9. 5 minus 4 equals 1. 9 over 1 is equal to 9. So, 9 is greater than or equal to 0. Mas mataas ba ang 9 sa 0? Oo. So, true siya. So, ibig sabihin, itong 5 na sinubstitute natin, itong 5, kasama siya sa solution set kasi true yung inequality natin. So, lahat ng mga number na mas mataas sa 4, kasama sa solution set yan. So, lalagyan mo ng shade yan. So, kahit hindi 5 yung kuhanin mong test point yan, kahit 6, 7, 8, basta mas mataas sa 4, magiging true yung inequality. So, lahat yan kasama sa solution set. So, ngayon naman, pili ka naman ng number na nasa pagitan ng negative 4 at 4. Maghanap ka naman ng test point dito. So, halimbawa, 0 ang pinili mo. Sa-substitute mo din yung 0 dito sa x, sa inequality. So, 0 plus 4 over 0 minus 4 is greater than or equal to 0. 0 plus 4 equals 4. 0 minus 4 equals negative 4 is greater than or equal to 0. 4
divided by negative 4 is equal to negative 1. So negative 1 is greater than or equal to 0. Mas mataas ba sa 0 ang negative 1? Hindi. So false siya. Kasi negative number siya eh. Less than 0 siya dapat. So mali to. So yung 0 hindi siya kasama sa solution set. Hindi natin siya shadan. Ibig sabihin, lahat ng nandito sa pagitan ng negative 4 at 4, hindi siya kasama sa solution set. So kahit alin dyan ang itry mo, negative 1, negative 2, o kaya 1, 2, 3, magiging false din yung sagot dito, kagaya ng 0. So next naman, itong kaliwa naman, itong negative 4, yung mas mababa sa negative 4. So pili ka. Halimbawa, negative 6. Try natin negative 6. So substitute natin yung negative 6 sa ating inequality. So negative 6 plus 4 equals negative 2. Negative 6 minus 4 is equal to negative 10. Greater than or equal to 0. So negative 2 divided by negative 10. So negative divided by negative magiging positive na siya. So 2 over 10 magiging 1/5. Positive 1/5 na siya. So ang 1/5 ba ay greater than or equal to 0? Mas mataas ba siya or equal to 0? Oo, mas mataas siya kasi positive siya eh. Mas mataas siya sa 0. So, true pa rin siya. Kahit fraction siya, mas mataas pa rin siya sa 0 dahil siya ay positive. So, ibig sabihin, itong 6, itong negative 6, kasama siya sa solution set. Shade mo siya. So, ang conclusion, lahat ng mas mababa sa negative 4, kasama sa solution set. Shade mo sila lahat. So, kahit hindi negative 6 yung test point mo, kahit negative 5 yung ginamit mo, negative 7, negative 8, magiging true pa rin yung sagot dito. So, yan ang itsura ng ating graph. So, ang solution natin, negative infinity to, positive infinity. So, ang solution natin, lahat ng mga numbers mula sa negative infinity hanggang sa negative 4, kasama ang negative 4. So, ganito ang symbol niya pagkasama yung negative 4 sa solution. Yun. Ito naman mula 4, pero hindi kasama yung 4 hanggang sa positive infinity. So, yan yung ating solution. So, basta ito lang tatandaan natin. Sa numerator, depende siya kung equal or not equal. Sa denominator, lagi siyang not equal. So, yun lang po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush at pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!